Nag-hearing uli si Amy Marcos, no? Ano ba sa tingin nyo na-achieve nitong kanyang ikatlong hearing kung saan sumipot muli yung mga miyembro ng gabinete? Bakit hindi na lang pinatawag ni Senator Amy yung kanyang kapatid? Yun lang naman yung gusto niya palabasin dyan eh. Sino pa talaga nag-utos? Paikot-ikot lang yung usapan eh. Sasagutin naman, executive privilege. Diba? Patawag na lang niya. Yun lang naman ang gusto niya malaman eh. Actually, yung tanong niya, alam naman niya yung sagot. Diba? Alam naman niya yung sagot sa tanong niya. Sino pa talaga nag-utos? Gusto niya malaman yung katotohanan para sa ating sambayanan. Diba? Sana pinatawag na lang si BBM. Dahil magpapatawag pa uli na ika-4 pang hearing sa September 10. Bibigyan niya ng last chance ang mga tiga-cabinet at saka mga tiga-executive para sabihin talaga ang katotohanan at lubos na katotohanan lamang, no? Kung sino ba talaga ang nag-utos. Ganun na kasimple. Hindi ko maintindihan, paikot-ikot eh, no? Ang daming sinasayang na oras, na resources. Sa totoo lang, hirap na ako. Hirap na ako panoorin. Una, dahil wala namang bago eh. Yun eh. Sana kung meron man lang bago, sige, matutuwa pa siguro akong, 'di ba, maghanap ng ano namang bagong kaululan, 'di ba? Sabihin dito. Wala eh. Lahat ng sinabi kanina, halos lahat, nasabi na before. Nadaanan na lahat 'yan. Natanong na lahat 'yan. Nasagot na lahat 'yan. 'Di ba? Parang paulit-ulit na lang tayo eh, 'di ba? Paulit-ulit na lang dun sa detalye ng aresto, bakit tayo at anong batas ang sinunod sa pag-transport sa kanya sa ICC, sino ang may-ari ng eroplano, lahat yan nasagot na eh. 'Di ba? Yun yung point eh. So hindi ko maintindihan bakit kailangan pa ulit-ulitin, 'di ba? Yun yung punto. Feeling ko kung maski supporter siguro ako ni Pangulong Duterte, di ba? Wala na ako makikita bago eh. Di ba? Yun yung point eh. At ito yung mas talagang dahilan ko ba't sobra ako nahirapan. Hindi ko na ma-take talaga yung hypocrisy. Ang kapal eh. Sobrang kapal. Di ba? Sobrang kapal ng hypocrisy. Di ba? Konti lang pwede. Konti lang. Kung meron lang parang, kumbaga garnish ng hypocrisy, pwede pa eh. Pero yung ganyan kakapal, di ba? Huwag naman yung ganyan kakapal, parang icing, di ba, ng hypocrisy. Ang hirap ng lunukin nun eh. Di ba? Sa kaso nito, di ba, parang si Amy Marcos, seryoso, talking about, nagkaroon ba ng bidding dyan sa aeroplano, sa pagbayad niya sa aeroplano? Meron tayo kasing mga procurement processes. Kaya Amy Marcos, isang tao na a few years ago lang iniimbestiga para sa mga anomaly sa mga corruption nung siya ay governor ng Ilocos Norte. Seryoso? Siya yung mag-bring up dyan? Diba? Tapos, yung mga questions niya about Bill of Rights, nasunod ba ang batas dito? Ano ba? Diba? Itong taong ito? Diba? Tapos, ito pa, yung bago niya, ito yung medyo bago, diba? Sinubukan niya ipasok yung usapin na interest to ng OFWs. Parang ini-equate niya na kung si Pangulong Duterte, dating Pangulo, pwedeng mangyari sa kanya to. Natatakot yung mga OFWs natin. Unang-una, yung OFWs natin, hindi pumatay ng libo-libong tao. Wala silang kaso ng crimes against humanity. So, doon pa lang, hindi na sila kailangan mag-alala. Pangalawa, si Amy Marcos, chair ng Senate Foreign Relations Committee, wala ko naaalala any other time na nagpa-hearing siya about OFW issues. Sa totoo lang, hindi ko alam, baka mali ako. Pero wala akong nakita sa balita, wala akong naaalala na nag-hearing siya for OFWs. Meron siya mga pa-statement, I suppose. Pero to call an actual hearing, papatawag mo mga cabinet secretary, magtatanong-tanong ka doon, parang sobrang sobrang talagang kapal, di ba, ng hypocrisy dito sa usaping ito di ba? Sa mga viewers po natin, dito na po natin tinatapos yung ating panayam dahil aminin ko po nagkamali po tayo ng pag-imbita sa mga panauhin po ngayong gabi. Wala po silang angkla sa realidad. Apparently, sa aming tatlo, ako lang po pa rin naniniwala na yung mga tinanong kanina sa Senado ay talagang tanong po nating mga taong bayan. Pasensya na po, ano? I'd like to apologize on behalf of Attorney Barry Gutierrez. Medyo out of touch po yan sa reality. No? Huwag niyo pong paniwalaan yung mga sinasabi niya dahil alam po nating lahat, tayo po yung taong bayan. Ang pinaglalaban lang po ni Senator Amy ay yung ating karapatan. At
tulad din po nung binanggit kanina ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi po hipokrito yung binanggit niya. Meron siyang pinaraphrase na lesson doon yung parang Tagalog yung pagkakasabi niya, para mas mabuti pang magpalaya ka ng 100 guilty na tao kaysa magpakulong ka ng isang innocente. Inosenteng tao. Oo. Hindi po hipokrito yun kasi nung panahon ni Duterte, hindi nga lang nakulong pinatay Pero hindi po dumaan sa proseso. Ayun po. Kaya hindi ako naniniwala sa sinabi ni Attorney Barry na hipokrito yung ibang lumabas doon sa Senado. Senator Ako Edu. Ako rin, nagdi-disagree ako doon sa mga sinabi ni Attorney Barry. Yan. Sabi niya kasi na walang bago. No? Yung disagreement ko, hindi naman yung katulad ng disagreement ng host. Dahil ayoko kasi maging kaparehas ng disagreement ng host kay Barry. No? Ego tawag niya, ego. Ego yan, ego. Yung disagreement ko ay naiiba. Sabi kasi ni Attorney Barry, walang bago. Pero nung pagkatapos siyang sabihin na walang bago, may sinabi naman siyang 2 bago. No? ganyan ho talaga mga abogado. Kaya magagaling ang mga abogado. No? In fairness. No? Kakasabi lang na walang bago pero may bago. Pero nag-1 tsaka number 2. Diba? Okay. Well, yung unang bago, yung sinabi ni General Torre, pwede niyo ba ho akong patapusin munang magsalita? Oo nga, no? Oo, malakas siya, malakas. Tapos pag sumasagot siya, sasabayan na naman ng sagot o tanong. Yun, yung bago yun. No? Medyo pinalakpakan ko si General Torre ron. No? Yung ikalawang bago ay yung binanggit ni Senator Robin Hood Padilla tungkol sa mga komunista. No? Yun. Na kabisado niya yan dahil dinadalaw niya si Joma Sison dati, no? Dahil dati rin siyang revolusyonaryo, no? Hindi ko lang alam kung ano yung thought bubbles ni Joma nung sila ay nagkita. No? O ano yung nasa isip ni Joma. Yun lang hindi ko sigurado. Pero bago yun dahil sinabi niya na ang talaga lang namang kontra sa komunista ay yung matandang Marcos at saka si Duterte. Diba? Yun ang sabi niya. Tapos marami pa siyang sinabi tungkol sa mga komunista na hindi ako ganun katalino para ma-connect yung lahat ng sinabi niya. No? Siguro yung host kayang hindi ko kaya. idikit yung lahat ng sinabi niya tungkol sa mga komunista at yung kanyang pagiging revolusyonaryo. No? Medyo hindi ako ganun kagaling Pero baka yung host kaya. Tapos yung ikatlo na bago ay dati kasi ang hindi bago yung umiiyak si Bato kanina ang umiyak si Robin Hood Padilla. No? Naawa siya dahil ang daming gamot na iniinom ni Digong. Ang dami niya gamot. 27 no? yata, 27. Oo, 27. Bilang niya. At awang-awa siya. No? Sinabi na ni Christian yung isa pang bago, yung sinabi ni Senator Alan Peter. Ika-4 na bago yun. Pero hindi ko na uulitin kaya 3 lang yung sinabi ko. No? Yung sinabi may pride kasi yan ayaw yung naunahan siya. Oo. Sinabi na ni Alan no? May isa pa. May isa pang bago. Ano sabi ni Alan? Na mas mabuti pang palayain yung 100 kesa hulihin yung isang inosente. Di ba? Galing, di ba? No? Ang hindi niya binanggit ay yung kanyang speech sa United Nations na napakaganda ng tokhang, no? Na sinasagip nito ang bansa. Yun ang hindi niya inulit, no? Na mas mabuti pang ipapatay ang mahigit 35,000 na mga suspect kesa ikulong yung inosente. Baka dapat ganun i-paraphrase yung sinabi niya kanina, no? Yun lang. Gusto ko lang mag-disagree doon kay Barry at saka doon sa host. Yung bagong sinabi ni Boying Remulla, that's why we didn't want to attend the last hearing. This is what we were expecting. We didn't want to be bullied into a position. You're trying to make people admit something that they will not admit. Yan, sinabi niya kay Senator Amy. Hindi, yun nga yung sasabihin ko kanina. Okay, sige, sorry. Take siya ng leadership para dun sa iba.
Parang okay. siya yung nag-assume ng leadership, no? Dahil mukhang hindi na unawaan ng iba yung ibig sabihin ng executive privilege, no? Kaya inako na lang niya, no? Kung may sisisihin dito, ako yun eh, no? Diba? Parang ganun lang eh. Kaya kahit hindi ako masyadong believe kay Secretary Remulla dati, at hindi lang believe, binabanatan ko pa siya, medyo okay yung performance niya rito. Ang ibig sabihin kasi ron, nag-assume siya ng leadership. No? Okay. Actually, talagang para namang siyang, maski naman nung unang hearing na nandun siya talaga yung tumatayo na parang de facto na abogado ng mga government officials na nandun. Kanina, siya nag-assert ng executive privilege. Sa isang punto, in-assert niya yung national security. Diba? Dahil nga yung mga detalye ng transport arrangements ng presidente. Siya rin nagsabi na, kung available naman pala po publicly, di doon na lang yung kunin. Ba't pa sa amin? Diba? May mga ganon. Diba? Mga ganong mga hearing. Pero yun nga, Tama naman. doon sa puntong nagsisimpatize na ako kay Boying Remulla, yun na yung puntong na-realize ko, baka dapat hindi na ako manood nito. Dahil, di ba? Di ba? Sa inis ko, dun sa tanong na nanggagaling sa chair, nagsisimpatya na ako kay Secretary Remulla. Di ba? So, parang feeling ko, Iba na. mali Di ba? Parang mali na yata to. Di na dapat ako manood. Di ba? Parang na-distort na yung aking Okay na yun, kaysa magsimpatya ka kay Alan Peter. Kasi sobra talagang maling-mali. Sobra talagang paulit-ulit. Sobra talagang, isa pa na-realize nyo kanina, sa madaming punto during the hearing, ang nasa isip ko, hindi na tanong to for the Senate, tanong na to sa korte. Kasi iniimbestiga na niya yung actual na nangyari. May pending na kaso dito sila magtanong, di ba? So parang naiintindihan ko talaga yung frustration na nararamdaman ni Secretary Remulla kanina. Diba? Kung ganito klase yung mga tanong, kung ako yung nakaupo doon, malamang ganun din ang magiging reaction ko. Diba? Kaya, diba? Meron talaga akong sympathy, empathy. Alam niyo, na-realize ko, marami sa mga senador kanina pwedeng maging miyembro ng Commission on Human Rights. Grabe yung kanilang pagtalima. Hindi, diba? Champion Sa Bill of Rights. Human Rights. Hindi. No? Akala ko si Harry Roque lang ang champion ng human rights Oh, meron silang career after the Senate, Pwede sila makapasok sa sa Commission on Human Rights. Ang lakas ng kanilang paninindigan, lalo yung nagle-lecture na si Senator Amy patungkol sa Bill of Rights. At tingin ko baka mag-top 6 siya. Saan? Sa survey Ng Oculum ba 'yan? O Publicus. Baka mag-top 6 siya after nitong Senate hearing na ito. Talaga? Dahil talagang ipakita niya yung kanyang paninindigan, no? Na ipakita niya na hindi siya ipokrita, no? Katulad ng mga tao sa gobyerno, at napakita niya na dalang-dala niya yung interest ng sambayanan. Yan ba hindi magta-top 6 sa Publicus? No? Sa Publicus.